Kabanata 1121. Habang papasok ang convoy sa isang magandang lugar, nakita nila ang dalawang kastilyo sa loob. Ang isa ay may madilim na disenyo habang ang isa naman ay may romantikong itsura. Nang makita ni Ellie ang romantikong kastilyo mula sa malayo, masaya niyang sinabi na iyon ay isang magandang kastilyo at mukhang kagaya ng nasa mga kwento ng engkanto. Iyon ang tahanan ni Mommy kaya tahanan din ninyo iyon, sabi ni Charlotte habang nakangiti sa mga bata. Wow! Ang ganda naman! Sigaw ni Ellie sa tuwa. Gustong-gusto ko ang kastilyong ito. Nakakatuwa talaga. Ang isa bang kastilyo ay kay Uncle Dan? Tanong ni Robbie nang makita niya ang madilim na kastilyo. Medyo kinabahan siya dahil kahit mabait si Danrick sa kanya, natatakot pa rin siya sa hindi mahulaan nitong ugali. Oo, sagot ni Charlotte. Bibisitahin muna natin si Uncle Dan at doon tayo kakain ng hapunan bago umuwi. Buho, natatakot ako, sabi ni Ellie habang niyakap si Charlotte at inilubog ang mukha sa dibdib nito. Huwag kang matakot, hindi ka sasaktan ni Uncle Dan, mahinahong sabi ni Charlotte habang hinahaplos ang likod ni Ellie. Andito si Mommy kaya huwag kang matakot. Uuwi rin tayo pagkatapos kumain, dagdag ni Robbie para pakalmihan ang kapatid. Sige, sagot ni Ellie nang may kaunting pag-aatubili at nakanguso pa. Miss Lindbergh, ulat ni Lupin. Ipapahatid ko na po ba sina Dr. Felch at ang iba pabalik muna? Sige, tugon ni Charlotte. Ayaw ni Dr. Felch ng masyadong pakikisalamuha kaya pauwiin muna siya para makapagpahinga. Pakiayos na rin na maalagaan siya ni Morgan. Naintindihan, sagot ni Lupin at agad na tinawagan si Morgan. Pinangunahan ni Morgan ang dalawang sasakyan pabalik sa kastilyo ni Charlotte habang sina Charlotte at Luis naman ay dumiretso sa kastilyo ni Danrick. Ang laki ng lugar na ito, sabi ni Ellie habang nakayakap kay Charlotte at nakatanaw sa tanawin ng nyebe. Mas kamangha-mangha ba si Uncle Dan kaysa kay Daddy? Pareho lang silang magaling, sagot ni Charlotte na may ngiti. Iba lang ang pinagmulan nila. Bagaman hindi ipinaliwanag ni Charlotte, naintindihan ni Robbie kung ano ang ibig niyang sabihin sa pinagmulan. Ho ho, ibig sabihin, kasing galing din ni Daddy. Sagot ni Ellie nang may pagmamalaki. Hinaplos ni Charlotte ang buhok ni Ellie at sinabi nang may ginhawa. Nag-aalala ako na baka magkasakit ka sa haba ng biyahe, pero mukhang malakas ka pa rin kaya kampante na ako. Ayos lang po ako. Habang nagsasalita si Ellie, nakita niya ang tingin ni Robbie kaya agad niyang hinawakan ang kanyang dibdib at nagkunwaring masakit. Sa totoo lang, masakit pa rin ang dibdib ko. Nahihirapan akong huminga at nahihilo pa rin ako. Pero ayos lang, mahalaga na makita muna natin si Uncle Dan. Ellie, hindi ka pa rin ba maayos ang pakiramdam? Tingnan ko nga, sabi ni Charlotte na biglang nag-alala at hinawakan ang noo ni Ellie para suriin ang temperatura nito. Normal naman ang init mo. Baka may iba lang. Dapat pala pinauwi na kita kasama ni Dr. Felch. Ayos lang po, Mommy. Mabuti na ako ngayon. Pwede tayong umuwi mamaya, sagot ni Ellie. Gusto ko munang makita si Uncle Dan. Kung makaramdam ka ng kahit anong hindi maganda, sabihin mo agad sa akin ha. Ipapauwi kita kay Lupin, paalala ni Charlotte. Sige po. Sumiksik si Ellie sa yakap ni Charlotte at nagpalitan sila ng tingin ni Robbie. Agad namang umiwas ng tingin si Robbie at tumingin sa labas ng bintana. Matamang tumingin si Charlotte kay Robbie pero hindi na nagsalita. Inayos na lang niya ang kwelyo ng suot ng anak. Hindi nagtagal, dumating na ang convoy sa kastilyo ni Danrick. Nakatayo ng tuwid ang maraming bodyguard sa magkabilang hanay bilang pagsalubong kina Charlotte at sa mga bata. Pagkababa nila ng sasakyan, dahan-dahang lumapit si Danrick. Una niyang binati si Robert bago lumingon kay Charlotte. Bumalik ka na, Danrick, bati ni Charlotte nang nakangiti. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga bata, Robbie, Ellie, batiin ninyo si uncle ninyo. Uncle Dan, sabay na bati ng dalawa ng magalang. Tinitigan ni Danrick ang mga bata na may halong emosyon bago siya tuluyang natauhan. Bahagya siyang ngumiti at nagsabi ng maligayang pagdating. Pagkatapos noon, inanyayahan niya ang lahat na pumasok. Habang naglalakad sina Robert at Danrick, nag-usap sila sa wikang Filipinian. Habang sinusundan sila nina Charlotte at ng mga bata, napansin ni Charlotte na parang may kakaiba kay Danrick.
Mapotla ang kanyang mukha at hindi na kasing liksi ng dati ang kanyang paglalakad. Lumapit si Luis at bumulong, hindi pa ba tuluyang gumagaling si Danrick sa kanyang sugat? Ano? Nagulat si Charlotte. Nasugatan siya. Napakamot sa ulo si Luis. Hindi mo alam. Nako, nasabi ko tuloy ng hindi sinasadya. Napakunot ang noo ni Charlotte at naisip kung sino ang posibleng nakasakit kay Danrick. Lalo na't hindi man lang niya ito nabanggit sa matagal na panahon. May kakaiba talaga dito, bulong ni Charlotte sa isip. Dahil ayaw ni Danrick na malaman mo, mas mabuting huwag mo nang tanungin, sabi ni Luis na halatang kinakabahan. Lalo na huwag sa harap namin, baka patayin ako ni Danrick sa galit. Hanggang ngayon, natatakot pa rin si Luis kay Danrick matapos ang nangyari noon. Alam ko na, sagot ni Charlotte sabay irap sa kanya. Pagdating nila sa malaking bulwagan, puno na ang mesa ng masasarap na pagkain. Inanyayahan ni Danrick ang lahat na umupo habang dinala naman ni Charlotte ang mga bata sa silid para magpalit ng damit at maghugas ng kamay bago sumabay sa iba. Itinaas ni Danrick ang kanyang baso at nag-toast kay Robert. Pagkatapos noon, sabay silang uminom ng alak. Pagkatapos, pinasunod ni Robert sina Luis at Charlotte para mag-toast din kay Danrick. Bagaman masunurin si Luis, medyo nag-aatubili si Charlotte dahil alam niya kung ano ang ibig ipahiwatig ni Robert. Ngunit bilang paggalang, tinanggap niya ito. Habang tahimik na kumakain si Ellie, si Robbie naman ay tahimik na inoobserbahan ang mga nangyayari. Matapos ang ilang baso ng alak, dumiretso na si Robert sa pakay. Dahil bihira tayong magkita dahil sa abala ng bawat isa, bakit hindi na natin pag-usapan ang tungkol sa engagement ni na Luis at Charlotte? Ayon sa kaugalian ng mga Chinayan, bilang ama ng lalaking ikakasal, narito ako para hingi ng kamay ng babae sa ngalan ng anak ko. Kahit matagal nang lumipat sa Erihal ang pamilya Lindbergh, itinuturing pa rin nila ang sarili nila bilang mga Chinayan. Kaya't sinusunod pa rin nila ang mga tradisyong Chinayan. Bilang nakatatandang kapatid, sinubukan ko na si Luis para kay Charlotte, sabi ni Danrick habang iniikot ang alak sa baso. Bagaman si Luis ay kontento sa simpleng bagay, mabuti ang kanyang puso at tapat siya kay Charlotte. Kaya wala akong tutol sa engagement. Maraming salamat, Ginoong Lindbergh, tugon ni Luis na puno ng tuwa. Napakunot ang noo ni Robert ngunit agad din siyang ngumiti. Bata pa lang ay duke na si Luis, na bihira sa aming maharlikang pamilya. Hindi man kasing ambisyoso mo, marami pa rin siyang pagkakataon sa hinaharap. Bahagyang ngumiti si Danrick at lumingon kay Charlotte. Si Charlotte pa rin ang may desisyon. Kahit sinusuportahan ko ito, hindi ko siya pipilitin. Siyempre, sagot ni Robert na humarap kay Charlotte. Charlotte, pinag-isipan mo na ba ito ng mabuti? Hindi yata tama na pag-usapan natin ito sa harap ng mga bata, sagot ni Charlotte na nag-alala sa damdamin nila. Sir Robert, baka pwedeng sa silid-aralan na lang natin pag-usapan. Nakangiting tugon ni Robert, Filipinian naman ang salita natin, hindi nila maiintindihan. Mommy, ang sarap ng steak na ito, biglang sabi ni Robbie sa wikang Filipinian habang pinutol pa niya ng piraso para kay Charlotte. Nanlaki ang mata ni Robert sa pagkagulat. Uncle Dan, ang galing ng chef mo. Naipagsama niya ang lasa ng pagkaing Chinayan at lokal, sabi naman ni Robbie kay Danrick sa wikang Ereholin. Lalong namang nagulat si Robert at hindi makapaniwala. Marunong ang batang ito ng Filipinian at Ereholin. 6 na taong gulang lang talaga siya. Marunong ng 5 wika si Robbie, paliwanag ni Charlotte na may ngiti. Mas mahusay pa siyang magsalita ng Ereholin at Filipinian kaysa sa akin. Ano? Gulat na tanong ni Robert. Ayos lang, paliwanag ni Danrick ng kalmado. Ang talino at emosyonal na pagkamulat ng batang ito ay parang sa isang adulto na. Alam niya kung ano ang pinag-uusapan natin. Napakamot si Robert sa ilong ng nahihiya. Magaling ang mata mo, sabi ni Danrick habang hinangaan si Robbie. Ang chef ay tunay ng isang Chinayan. Ang galing niya talaga, sagot ni Robbie habang tumango bilang papuri. Malaya kang kumain dito kahit kailan mo gusto, sabi ni Danrick ng may lambing. Sige po, salamat, Uncle Dan, tugon ni Robbie na may ngiti bago ipinagpatuloy ang pagkain. Robbie, ano ang pinag-uusapan ninyo?
Tanong ni Ellie na curious dahil hindi niya maintindihan ang sinasabi nila. Tungkol sa pagkain, sagot ni Robbie habang bumalik sa wikang Chinayan. Nang maubos ni Danrick ang alak sa kanyang baso, lumingon siya kay Charlotte. May gagawin pa ako mamaya. Ayos lang ba na ibigay mo na lang ang sagot nila? Tumigil si Charlotte sa paghiwa ng steak at kunot noong napaisip. Bagaman ayaw niyang pumayag, hindi rin siya makatanggi sa harap ng lahat. Kung tatanggi siya, mapapahiya si Robert at pati na rin si Danrick. At dahil si Danrick ang nag-imbite sa kanila, alam niyang magiging bastos kung tatanggihan niya ito doon mismo. Kahit sinabi ni Danrick na hindi niya pipilitin si Charlotte, malinaw na sinusuportahan niya ang kasal. Hindi naman kailangang madaliin, sabi ni Luis nang mapansin ang pag-aalangan ni Charlotte. Mr. Lindbergh, kung abala ka, maaari nating pag-usapan ito bukas. Tutal, ilang araw pa naman kaming mananatili dito at hindi pa aalis agad. Ngunit nang bigyan siya ng masamang tingin ni Robert para patahimikin, nagkunwaring hindi ito nakita ni Luis. Nagngit-ngit si Robert, alam niyang pinipilit ni Danrick si Charlotte na magdesisyon agad, pero dahil nakisali si Luis, nawalan siya ng kontrol sa sitwasyon. Bakit hindi na lang tayo pumunta sa silid-aralan ngayon, sabi ni Charlotte habang ibinababa ang mga kubyertos. Dahil mahalagang usapin ito, nararapat lang na pag-usapan ng maayos. Siyempre, sang-ayon ni Robert bago tumingin kay Danrick. Danrick, ano sa tingin mo? Sige, sagot ni Danrick habang ibinababa ang kanyang baso. Pagkatapos ay kumilos siya ng kamay bilang sinyas, at agad lumapit si Sean upang ihatid sila papunta sa silid-aralan. Robbie, Ellie, ipagpatuloy ninyo ang pagkain. Babalik agad si Mommy, sabi ni Charlotte habang hinaplos ang ulo ng dalawa. Maging mabait kayo ha. Sige po, Mommy, sagot ni Ellie nang masunurin. Sige, Mommy, dagdag ni Robbie na tahimik lang habang patuloy sa pagkain. Pagkaalis ng mga matatanda, may kumislap na liwanag sa mga mata ni Robbie. Lumapit si Ellie at bumulong, Robbie, ngayon na ba? Siya, saway ni Robbie habang nakakunot ang noo. Ellie, tigilan mo yan. Masyado kang halata. Laro lang ito kaya dapat umasta ka na parang natural lang, okay? Tumango si Ellie. Kung ganun, anong gagawin ko? Tanong niya habang tinatakpan ang bibig at namumula ang pisngi. Pagkatapos silipin ang paligid, iniabot ni Robbie ang isang puting glucose tablet kay Ellie. Isinubo ni Ellie iyon at ngumiti. Ang tamis. Ang sarap nito, sabi niya habang natatawa. Mula ngayon, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, paalala ni Robbie habang iniaabot ang manika niya. Umupo si Ellie sa upuan at naglaro ng manika na parang inosenteng bata. Samantala, patuloy sa paghiwa ng steak si Robbie ngunit wala na siyang ganang kumain. Ang pag-iisip na maaaring magpakasal si Charlotte sa iba at magkawatak-watak ang kanilang pamilya ay nagdulot sa kanya ng matinding lungkot at panghihina. Habang nakapikit ng bahagya, tumingin si Robbie sa kanyang relo. Tinatansya niya kung gaano katagal bago mapag-usapan ng mga matatanda sa silid-aralan ang pakay nila. Kailangan niyang bigyan si Charlotte ng sapat na oras. Sa loob ng silid-aralan, nakaupo silang apat habang umiinom ng alak. Diretsahang nagsalita si Charlotte, Sir Robert, nagpapasalamat ako sa ipinapakita ninyong malasakit sa akin. Isang karangalan na dumayo pa kayo rito sa Zendale para kausapin ako. Pero, tumingin si Charlotte kay Luis bago inilipat ang paningin kay Danrick. Sabihin mo lang kung ano ang iniisip mo, kunot nung sabi ni Danrick. Sa tingin ko, masyado pang maaga, kaya bakit hindi muna natin hintayin? Charlotte, 1 taon na ang lumipas, putol ni Robert na halatang nainis. 2 taon ka nang nililigawan ni Luis, mula Zendale hanggang HCT at pabalik. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin malinaw ang sagot mo. Ngayon na dumating na ako rito para hingin ang kamay mo sa ngalan niya, gusto ko ng diretsyong sagot. Nanatiling tahimik si Charlotte habang nakakunot ang noo. Sinusuportahan ng kapatid mo ang ideyang ito, at handa ang pamilya namin na tanggapin ang mga anak mo. Ano pa ba ang pinag-iisipan mo? Dagdag ni Robert, huwag mong sabihing iniisip mo pa rin si Zachary. Hindi na, mabilis na sagot ni Charlotte. Wala na kaming kinalaman sa isa't isa.
Ang dahilan kung bakit gusto kong ipagpaliban ito ay dahil sa mga bata. Kakalisan lang nila sa tahanan ng Noct at napunta sa bagong kapaligiran. Dahil nag-a-adjust pa sila, baka lalo lang silang maapektuhan kung pag-uusapan agad ang kasal. Hindi magiging problema iyon, mabilis na sagot ni Robert. Matatalino at maunawain ang mga anak mo. Sigurado akong maiintindihan nila, at kung sakaling maapektuhan sila, maaari tayong kumuha ng mga psychologist para tulungan sila. Pero, dinala ko na rin ang dhoti, patuloy ni Robert habang pinipilit siya. Inihanda ko na ang lahat ayon sa tradisyong Chinayan. Ang kailangan na lang ay ang iyong pagsang-ayon. Pagkatapos niyang humigop ng kape, idinagdag niya, bago pa ako pumunta rito, nakausap ko na ang kapatid mo at wala siyang tutol. Tama ba, Danrick? Bahagyang tumanggaw si Danrick. Napayuko si Charlotte at tila naguguluhan. Ang isip niya ay nagsasabing pumayag, pero ang puso niya ay tumututol. Tama na, huwag mo nang pilitin si Charlotte, sabi ni Luis nang makita niyang nahihirapan na si Charlotte. Bigyan muna natin siya ng oras para makapagdesisyon. Tumahimik ka, singhal ni Robert. Napayuko si Luis at hindi na nagsalita pa. Nawalan na ng pasensya si Robert. Charlotte, magiging prangka ako. Marami ang gustong makipag-alyansa sa amin sa pamamagitan ng kasal. Nakailang beses na akong nakipagkita sa tiyuhin mo sa Pil-Ere. Nang malaman niyang pupunta ako sa Zendale, ilang ulit niya akong tinawagan para ipakiusap ang anak niyang babae. Kung tatanggihan mo ito, baka kailangan naming isaalang-alang sila. Aling tiyuhin? Tanong ni Charlotte matapos mag-isip. Pagkatapos ay tumingin siya kay Danrick. Si Donald Lindbergh ba? Hindi sinagot ni Danrick si Charlotte. Sa halip, mariin niyang sinabi, Sir Robert, alam kong sinusubukan ni Donald na makuha ang loob mo. Alam ko rin na kapag nagtagumpay kayo sa kasunduang iyon, magiging banta kayo sa akin. Pero hindi mo kailangang gamitin ito para takutin si Charlotte. Kung pakakasalan man niya si Luis, iyon ay dahil pinahahalagahan niya ang kabutihan at katapatan nito, hindi dahil sa politika o interes ng pamilya. Hinding-hindi ko hahayaang isakripisyo ng pinsan ko ang kanyang kaligayahan para lang sa kapangyarihan, at lalong hindi ko papayagang gipitin siya. Naantig si Charlotte sa mga sinabi niya. Sinabi na rin ni Danrick ang ganitong mga salita noon, pero ngayon, iba na ang bigat ng kahulugan. Noon, inakala ni Charlotte na gusto lang ni Danrick na ipakasal siya kay Luis para sa pansariling kapakinabangan nito. Pero ngayon, ipinakita ni Danrick na mas mahalaga sa kanya ang kaligayahan ni Charlotte kaysa sa kapangyarihan o interes ng pamilya. Kabanata 1125. Alam ni Robert na naiinis na si Danrick kaya binago nito ang paraan ng pakikipag-usap. Danrick, huwag mong intindihin ng mali. Wala akong balak manakot. Gusto ko lang iparating na gusto talaga ng anak ni Donald si Luis at matagal na niya itong nililigawan. Siyempre, hindi gusto ni Luis at wala kaming balak makipag-alyansa kay Donald. Hindi ko rin kailanman isa sa alang-alang ang alok niya dahil wala siya sa antas mo. Gusto ko lang na sana huwag na kaming paasahin pa ni Charlotte. May punto ka naman, sabi ni Danrick habang nakatingin kay Charlotte nang nakakunot ang noo. Kahit sang-ayon ka man o hindi, dapat mong bigyan sila ng sagot. Kaya tigilan mo na ang pag-aalangan. Ako, bago pa makasagot si Charlotte, biglang may kumatok ng mabilisan sa pinto. Nang buksan ito ng katulong, narinig ang boses ni Lupin. Miss Lindbergh, may problema tayo. Nagsusuka na naman si Miss Elisa. Ano? Nanlungo si Charlotte at dali-daling tumakbo palabas. Charlotte, kalma ka lang. May dala akong doktor, sabi ni Luis na sumunod sa kanya. Mukhang hindi na natin makukuha ang sagot ngayong gabi, mahinahong sabi ni Danrick. Sir Robert, baka pagod ka na sa biyahe. Mas mabuting magpahinga ka muna sa silid panauhin. Sisiguraduhin kung mabibigyan ka ni Charlotte ng sagot sa loob ng 3 araw. Sige, sabi ni Robert na nakakunot ang noo. Kahit halata ang pagkainis niya, hindi siya nagreklamo. Dalhin si Sir Robert sa kanyang silid. Opo, paglabas ni Charlotte, nakita niya si Ellie na nakahiga sa sofa at walang tigil sa pagsusuka sa basurahan. Mapatla na ang mukha nito. Nasa tabi niya si Robbie, na marahang hinahaplos ang likod ng kapatid para mapagaan ang pakiramdam nito. Samantalang nakatayo lang sa gilid ang ilang babaeng tauhan, hindi alam ang gagawin.
Ellie, agad siyang lumapit at binuhat ito. Anong nangyari? Ayos ka lang kanina ah. Baka dahil sa jet lag o hindi pa siya sanay sa lugar, sabi ni Luis para pakalmayan siya. Huwag kang mag-alala, ipapacheck up ko agad sa doktor ko. Ayos lang. Kasama ko si Dr. Felch, sabi ni Charlotte habang binuhat si Ellie at nagmamadaling lumabas. Balikan natin si Dr. Felch. Sige po. Agad na inayos ni Lupin ang sasakyan. Habang nagmamadali silang umalis, sasama sana si Luis pero pinigilan siya ni Robert. Tumigil ka. Dad, si Charlotte ay. Alam mo ba kung bakit ayaw sa'yo ni Charlotte? Galit na sabi ni Robert. Dahil masyado kang sunod-sunuran at parang alipin. Paano mo naman nasabi yan? Reklamo ni Luis. Kailan pa naging masama ang pagiging tapat at mabait? Tumahimik ka. Wala na akong pag-asang maipagmamalaki ka, sabi ni Robert na may halong pagkadismaya. Umalis ka na at bumalik sa itaas. Wala nang nagawa si Luis kundi sumunod habang nakayuko. Sa sandaling iyon, lumabas din si Danrick mula sa silid-aralan at inutusan ang mga tauhan na dalhin si Luis sa silid panauhin. Pagkatapos, agad din siyang naglakad palabas. Pagkatapos mailagay si Ellie sa kotse, lumingon si Charlotte at nagsabi, Danrick, uuwi muna ako kasama ang mga bata. Sige, mag-ingat ka, sagot ni Danrick bago ibinaling ang tingin kay Robbie. Tahimik lang si Robbie at nakayuko, nakalmado ang anyo. Tinulungan siya ni Lupin na sumakay sa kotse, at bago ito umalis, tumingin si Robbie kay Danrick at magalang na nagpaalam. Paalam, Uncle Dan. Bahagyang tumango si Danrick bilang tugon. Pagkatapos, lumitaw ang isang tusong ngiti sa kanyang labi. Mr. Lindbergh, gusto mo bang magpadala ng doktor doon? Tanong ni Sean na nag-aalala. Hindi na kailangan, sagot ni Danrick ng malamig. Hindi mo ba napansin kung gaano siya kakalmado? Ha! Nagulat si Sean bago siya natauhan. Ibig mong sabihin, ang mga bata. Ang talino ng batang iyon para sa kanyang edad, sabi ni Danrick habang bumabalik sa loob ng bahay. Malaki ang potensyal ng batang iyon. Samantala, mabilis na nakarating si Charlotte sa kastilyo at nadatnan sina Haley at Sam na naghihintay sa pinto. Si Dr. Felch naman ay nasa loob ng klinika ng kastilyo dahil iniiwasan ang lamig. Bilasan ninyo, sabi ni Charlotte habang tumatakbo papasok dala si Ellie. Pagkatapos suriin ni Dr. Felch, nagtanong siya, ano ang kinain niya sa hapunan? Marahil steak, keso, prutas, at cake sagot ni Charlotte. Habang iniuulat ni Lupin kung ano ang kinain ni Ellie, idinagdag niya, bantay ako sa kanya buong oras at hindi ko siya pinayagang kumain ng kahit ano na hindi dapat. Pagkatapos silipin si Ellie, iniutos ni Dr. Felch, umalis muna kayo. Pero, tiningnan ni Lupin si Charlotte. Umalis ka na, kumaway si Charlotte. Opo, umalis sina Lupin at ang dalawang kasamahan niyang nakayuko ang ulo. Ikaw rin, sabi ni Dr. Felch kay Charlotte. Ha! Nagulat si Charlotte. Karaniwan ay pinapayagan siyang manatiling maliban kung emergency. Seryoso ba talaga ang kondisyon ni Ellie? Huwag kang mag-alala, hindi naman ito malala. Alam ni Dr. Felch ang iniisip niya. Gusto ko lang makausap ang mga bata ng pribado. Napatigil si Robbie. Naku, alam na ni Dr. Felch. Pagkatapos bigyan ng makahulugang tingin si Robbie, tumayo si Charlotte at lumabas. Habang pinapahira ni Dr. Felch ng ointment ang tiyan ni Ellie, inutusan niya si Haley na maghanda ng gamot. Pagkatapos ay nagsalita siya ng casual, ang glucose tablet ay hindi magdudulot ng masamang epekto kay Ellie. Pero hindi pa siya lubos na magaling kaya makakaramdam pa rin siya ng matinding kirot. Anuman ang dahilan, hindi niyo dapat pinaglalaroan ang kalusugan niya. Napayuko si Robbie sa hiya matapos marinig iyon. Hawak ang masakit na tiyan, nagmamadaling nagpaliwanag si Ellie, Dr. Felch, ako po ang kumain niyo ng kusa. Wala pong kasalanan si Robbie. Sa susunod, bawal kang kumuha ng kahit ano sa medical kit ko, paalala ni Dr. Felch sa mga bata. Pasensya na po, Dr. Felch. Mahinang paliwanag ni Robbie, pero hindi ko po ninakaw iyon. Ibinigay po ni Haley ang tablet sa akin noon dahil masakit ang tiyan ko. Pero itinago ko lang at hindi ko kinain. Tumingin si Dr. Felch kay Haley. Totoo po iyon, tumango si Haley.
Ibinigay iyon ni Hailey sa iyo dahil malusog ka at wala kang magiging problema kung iinuman mo iyon. Pero iba ang kaso kay Ellie. Mahigpit na paalala ni Dr. Felch, magkaiba ang epekto ng gamot sa taong malusog at sa taong may sakit. Sa susunod, huwag mo nang uulitin iyon. Opo, naiintindihan ko po. Nahihiyang sabi ni Robbie, pero ayos lang po ba si Ellie? Akala ko po magkakaroon lang siya ng simpleng pananakit ng tiyan, hindi ko po inasahan na magiging ganito kabigat ang reaksyon. Hindi naman malala, pero kailangan pa rin niyang uminom ng gamot. Napakunot noo si Dr. Felch at nagwakas, ayan lang muna. Pwede ka nang umalis. Sigurado akong naghihintay na ang mommy mo para sa paliwanag mo. Tumango si Robbie at tiningnan si Ellie ng may guilt. Pasensya na, Ellie. Huwag kang mag-alala, Robbie. Gagaling din ako agad, Bago pa siya matapos magsalita, muli siyang nagsuka. Ellie, heto, uminom ka muna ng tubig. Tinulungan ni Hailey si Ellie at pinainom ng tubig. Sige na, umalis ka na. Ginulo ni Dr. Felch ang buhok ni Robbie. Paglabas ni Robbie ng klinika, naghihintay si Charlotte sa sofa na may madilim na ekspresyon. Tinitigan niya ito ng may halong lungkot at inis. Pumunta ka sa study room ko. Nakayukong sumunod si Robbie papunta sa study room sa unang palapag. Bagaman tinatawag na study room, mas kahawig ito ng isang aklatan. Mataas ang kisame at may mga bookshelf na abot hanggang kisame. Ang mga matatayog na bookshelf na gawa sa makintab na kahoy ay nakakamangha at nagbibigay ng klasikong ganda sa silid. Kahit ang florera sa sulok ay isang bihirang antigo na piraso. Napakatahimik ng atmosfera sa study kaya sinumang pumasok ay tila kalmadong-kalmado. Pinagmasdan ni Robbie ang paligid hanggang sa marinig niya ang boses ni Charlotte na nagpabalik sa kanya sa realidad. Lumapit ka rito. Nakaupo sa desk niya, nakakunot noo si Charlotte habang nakatingin kay Robbie. Lumapit si Robbie na nakayuko, hindi makatingin at walang masabi. Gusto mo bang umamin bago pa ako magtanong? Bihira para kay Charlotte na maging ganito kaseryoso sa mga bata. Pero dahil sa bigat ng sitwasyon, labis siyang nagalit. Tahimik lang si Robbie. Sa lahat ng oras, siya ang pinakamatino at pinakamatalino sa tatlong bata. Magaling siya sa paaralan at sa buhay, kaya hindi pa siya kailanman napag-alitan ng kanyang mga magulang. Kaya ito ang unang pagkakataon. Binigyan mo ba si Ellie ng kung anuman para magsuka siya? Tanong ni Charlotte. Oo, tapat na tumango si Robbie. Saan mo nakuha ang gamot? Tanong muli ni Charlotte. Masakit po ang tiyan ko ilang araw na ang nakalipas at binigyan po ako ni Hailey para sa hindi pagkatunaw ng kinain ko. Pero imbes na inumin, itinago ko po, pag-amin ni Robbie. Bakit mo naman ito ibinigay kay Ellie ngayon? Unti-unting naging seryoso ang tono ni Charlotte. Tahimik lang si Robbie, na nakayuko at walang imik. Magsalita ka, mariing sabi ni Charlotte. Nang inig si Robbie sa takot ngunit nanatiling tahimik. Kahit galit, pinigilan ni Charlotte ang sarili para hindi sumabog sa harap ng mga bata. Dahil ba ayaw mong magpakasal ako kay Luis? Tanong ni Charlotte, iyon ba ang dahilan? Opo, sagot ni Robbie habang nakatingin sa sahig. Hindi lang po ako, pati sina Jamie at Ellie ay ganoon din ang nararamdaman. Bakit? Kunot noong tanong ni Charlotte. Kung gusto mo po si Sir Luis, hindi ka namin pipigilan. Pero hindi mo naman siya gusto, tapat na sagot ni Robbie. Hindi ko alam kung hindi mo lang kayang tanggihan si Sir Luis o kung tumatakbo ka lang palayo kay Daddy. Pero anuman ang dahilan, hindi ka dapat magpakasal sa taong hindi mo gusto. Naantig si Charlotte sa kanyang mga salita. Akala niya noon, bulag lang na kinakampihan ng mga bata si Zachary. Pero ngayon, napagtanto niyang iniisip din nila ang para sa kanya. Mali ko po na binigyan ko si Ellie ng tableta, patuloy ni Robbie. Pinagalitan na ako ni Dr. Felch at ipinaliwanag niya kung gaano ito kaseryoso. Kaya hindi ko na po uulitin iyon. Pero mommy, sana po pag-isipan ninyong mabuti ang kasal na ito. Hindi ka na po kagaya dati na walang laban o walang magawa. May kapangyarihan ka na pong magdesisyon. Kaya hindi mo kailangang isakripisyo ang sarili mo. Natigilan si Charlotte sa mga salitang iyon. Sa halip na siya ang magturo kay Robbie, siya pa ang natamaan ng mga aral nito. Mommy, galit ka pa rin po ba sa akin?
Tanong ni Robbie na may pag-aalala. Nang iniabot ni Charlotte ang kamay niya, maingat na lumapit si Robbie. Hinila siya ni Charlotte sa yakap at nagsalita ng may pagsisisi, kahit magalit ako, sa sarili ko ako magagalit. Kasi binigyan kita ng ganitong bigat ng responsibilidad kahit bata ka pa. Mommy, huwag ka pong mag-isip ng ganyan, mahina niyang sabi. Gusto ko rin namang maranasan ang buhay ng isang inosenteng bata, pero hindi ko po kayang pigilan ang sarili kong mag-isip. Ang maganda lang, baka mas maaga lang akong maging matured. Isa kang munting hangal. Mahigpit siyang niyakap ni Charlotte. Mas komplikado ang mundo ng matatanda kaysa sa iniisip mo. Sa susunod, huwag ka nang makialam sa ganitong mga bagay. Maniwala ka na anumang desisyon ko, pinag-iisipan ko ito ng mabuti. Mommy, ibig sabihin po ba noon, magpapakasal ka pa rin kay Sir Louis? Hindi pa rin maunawaan ni Robbie. Hindi ko pa alam. Hinawakan ni Charlotte ang mukha niya at marahang sinabi, pero dapat magtiwala ka sa akin, ayos ba? Hindi pa rin lubos maunawaan ni Robbie ang nasa isip ng kanyang ina. Para sa kanya, malinaw na ang sagot. Pero nang tiningnan niya ang mga mata ni Charlotte at marinig ang salitang tiwala, tumanggo siya sa wakas. Good boy. Nakahinga ng maluwag si Charlotte. Magpahinga ka na. Pupuntahan ko si Uncle Dan. Gabi na po, kailangan pa ba talaga? May pag-aalalang tanong ni Robbie. Kailangan ko siyang makausap ng pribado. Marahang hinaplos ni Charlotte ang likod ng anak. Sige na. Pag-alis ni Robbie, dumilim ang tingin ni Charlotte habang nakamasid sa anino ng anak niyang papalayo na naglalakad. Kung may pagpipilian lang siya, mas pipiliin niyang manatiling walang asawa at palakihin na lang ang mga anak ng mag-isa, at mamuhay ng tahimik. Pero napansin niyang nagbago na ang mga pangyayari. Si Danrick, na dati ay tila walang talo, ay nasugatan. Kaya pala hindi siya pumunta sa H-City kahit sa gitna ng lahat ng kaguluhan. May sarili pala siyang problema. Ayaw niyang pag-usapan iyon dahil ayaw niyang mag-alala si Charlotte. Habang iniisip iyon, lalong hindi siya mapakali. Kasama sina Morgan at dalawa pang bodyguard, nagtungo siya kay Danrick. Kahit tumigil na ang pag-ulan ng nyebe, sobrang lamig pa rin sa labas. Habang binabaybay ng mga jeep ng Lindbergh ang makapal na nyebe, mabilis silang nakarating sa kastilyo ni Danrick. Patay na ang mga ilaw sa kastilyo at nagpapahinga na ang mga bisita. Tanging mga gwardyang nagbabantay sa gabi ang gising. Pagkababa ni Charlotte, agad lumapit ang mga bodyguard sa kanya, ngunit tinigilan niya ang mga ito at sinenyasang umatras dahil gusto niyang pumunta ng palihim. Nagmadali siyang umakyat sa study room sa ikalawang palapag dahil alam niyang nandoon si Danrick sa oras na iyon. Yumuko ang gwardya sa pinto bilang pagbati. Nang akmang ipapaalam nito ang pagdating niya, pinigilan niya ito at marahang binuksan ang pinto. Ngunit nanlaki ang mga mata ni Charlotte sa nakita niya. Nakahiga si Danrick sa sofa na nakatalikod sa kanya. Sa matipuno niyang likod ay may mahabang sugat na bukas at kita ang laman. Nakakatakot tingnan. Nandoon ang doktor at nililinis ang sugat niya. Bawat galaw ay nagpapakibot sa kanyang mga kalamnan, ngunit hindi siya umimik ni kaunti, na parang hindi man lang siya nasasaktan. Danrick, nag-aalalang sigaw ni Charlotte habang mabilis na lumapit. Naiinis na sumagot si Danrick, bakit ka nandito? Agad na ipinahinto ni Sean ang pinto at tinanong, Miss Lindbergh, bakit hindi ninyo sinabi na darating kayo? Anong nangyari? Tanong ni Charlotte na puno ng pag-aalala. Paano ka nasugatan? Sino ang may gawa nito? Mahabang kwento iyon, hindi alam ni Sean kung saan magsisimula. Pero huwag kang mag-alala, malapit nang maghilam ang sugat. Maghilim, halatang dumudugo pa, galit na wika ni Charlotte. Sino ang may kakayahang saktan si Danrick? Lumabas kayong lahat, mariing utos ni Danrick. Mr. Lindbergh, hindi ko pa natatapos linisin ang sugat ninyo, maingat na sabi ng doktor. Tiningnan siya ni Danrick ng matalim. Agad yumuko ang doktor at mabilis na lumabas. Pagkaalis ng iba, si Sean na lang ang naiwan sa pinto bilang bantay. Isinuot muli ni Danrick ang kanyang kamiseta at isa-isang itinupi ang mga butones. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumingon. Anong kailangan mo? Kailangan nating mag-usap, kunot noong sabi ni Charlotte. 10 minuto. Kinuha ni Danrick ang tasa ng kape at uminom ng hindi man lang tumingin sa kanya.
Sanay siyang maging diretso at ayaw sa mga paligoy-ligoy. Mahalaga sa kanya ang bawat minuto, kaya ayaw niyang nasasayang ito. May nangyari ba? Tanong ni Charlotte na hindi mapakali. Pwede mo bang sabihin sa akin? Ano man iyon, ako na ang bahala, malamig na sagot ni Danrick. Ang kailangan mo lang ay mamuhay ng maayos. Pero, wala akong ganang pag-usapan ito. Naiinis na si Danrick. Wala ring saysay kung ipipilit mong pag-usapan pa ito. Dahil sa pagiging hindi mo marunong magpasya, mahirap kang umasenso. At ngayon, gusto mong makialam sa bagay na wala kang kinalaman. Hindi mo pa ba alam kung saan ang hangganan mo? Alam ko, hindi mo alam, pinutol siya ni Danrick at pinagalitan. Kung alam mo, hindi mo sana dinala pabalik ang mga bata o tinanggihan ang alok ng kasal ng pamilyang Laurent. Pero Danrick, mga anak ko sila. Hindi ko sila kayang talikuran. Hindi kailanman handang magsakripisyo si Charlotte pagdating sa kanyang mga anak. Kahit na si Zachary ay isang walang kwentang lalaki, isa pa rin siyang responsableng ama. Kung naiwan sana sila sa kanya, mamanahin nila ang Knock Group at magkakaroon ng magandang kinabukasan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Gayunpaman, ayos lang kung ipipilit mong isama sila pabalik dito. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga anak mo at kamag-anak ko rin sa dugo. Hindi ko sila kailanman pagmamalupitan. Pero kung dalawa lang ang isasama mo at may iiwan kang isa sa pamilya Knock, hindi mo tuluyang mapuputol ang koneksyon mo sa kanila. Sa hinaharap, kapag pumunta siya sa Erihal para dalawin ang mga bata, hindi mo magagawang tanggihan ang hiling ng mga bata. Sa ganoong paraan, magpapatuloy ang malabong ugnayan ninyong dalawa. Hindi na mangyayari na magkabalikan kami, mabilis na sabi ni Charlotte. Nagkasundo na kami na babalikan niya si Ellie makalipas ang 2 buwan. Pagkatapos noon, hindi ko na siya makikita kailanman. Mula ngayon, si Robbie na lang ang mananatili sa tabi ko. Kung gusto niyang makita si Zachary, ipapasama ko siya sa mga tauhan ko. Kaya mo ba talaga iyon? Mariing sabi ni Danrick. Kung may tapang ka, sana pinaputok mo na ang baril sa ulo niya noong itinutok niya iyon sa iyo. Natigilan si Charlotte sa sinabi niya. Alam niyang walang nakakaligtas sa mga mata ni Danrick, pati ang pinakamaliit na detalye ay napapansin nito. Si Zara ay lubos na masama, at si Henry naman ay sobrang kampi sa kanila. Lagi kanilang minamaliit at sinasaktan. Ikan-adina ka pa nila noon. Kung may kaunting dangal ka, dapat pinatay mo na si Henry noon pa. Pero sa huli, ano ang ginawa mo? Wala. Habang nagsasalita, lalong nagngingit-ngit si Danrick. Si Zachary man ay kasing walang puso nila. Itinutok pa niya ang baril sa iyo para iligtas ang matandang iyon. Noon, wala kang kakayahang ipagtanggol ang sarili mo, pero ngayon na isa ka ng Lindbergh at pinsan ko pa, bakit mo pa rin tinitiis ang lahat ng kalokohan nila? Tao ka rin. Hindi ka ba nasasaktan? Dinala mo pa ang mga bata para dalawin si Henry sa ospital, at kumain pa kayo sa iisang mesa ni Zachary. Para bang ayaw mo talagang lumayo sa kanya? Kung hindi lang kita pinilit na bumalik, plano mo bang hindi na umalis? Naantig ka lang ba dahil nilutuan kanya ng pagkain? O dahil naging mabait siya ng kaunti sa mga bata? Nakalimutan mo na ba kung paanong ipinatapon kanya sa T-Nation at pinaghiwalay sa mga anak mo? O kung paanong tinutukan kanya ng baril? Hindi makatingin si Charlotte sa hiya. Totoo naman lahat ng sinabi niya. Totoo ngang malupit sa kanya ang pamilya Knock at si Zachary mismo. Hindi niya kailanman nalimutan ang galit na iyon pero ang mga anak niya ang dahilan kung bakit hindi siya nakaganti. Ang kaya lang niyang gawin ay tuluyang putulin ang ugnayan nila. Ngunit para kay Danrick, isa iyong tanda ng kahinaan at kawalan ng tapang. Para sa kanya, walang halaga ang emosyon lalo na ang pag-ibig at pagkakaibigan. Wala siyang kaibigan at hindi pa nakaranas magmahal. Ang lahat ng iyon ay sagabal lang sa buhay niya. Lahat ng ginagawa niya ay nakabatay sa kapangyarihan at pakinabang. Ang mahalaga lang ay ang pagpapalawak ng impluwensya ng pamilya Lindbergh. Minsan, gumagawa siya ng bagay ayon lang sa gusto niya, basta't napapasaya siya. Hindi siya kailanman nagkakautang sa kahit kanino, at ayaw din niyang may mga utang sa kanya. Kaya hindi niya maintindihan ang komplikadong damdamin ni Charlotte para kay Zachary.
Kung siya ang nasa sitwasyon ni Charlotte, matagal na niyang pinatay ang lahat ng nagtaksil sa kanya. Pasensya na, Danrick, mahinang sabi ni Charlotte. Pakiramdam niya ay binigo niya ang pinsan niya kahit pinaghirapan siya nitong tulungan. Kung ayaw mong magpakasal, hindi kita pipilitin, sabi ni Danrick. Maaari kayong manatili ng mga bata dito sa pamilya Lindbergh hanggat gusto mo. Kapag dumating ang araw na gusto mo ng mag-asawa, maraming karapat-dapat na lalaki para sa'yo. Hindi mahalaga ang kanilang katayuan o yaman, basta mabuti sila at marunong magpahalaga sa'yo. Pero kailanman, hindi ka na pwedeng makipag-ugnayan kay Zachary. Mula nang dinala kita rito, dapat sinunog mo na sa puso mo ang galit mo sa kanya. Hindi ko naalintana kung bakit hindi mo siya pinatay, na maaaring dahil sa mga bata, o baka may iba pa. Pero kung patuloy ka pa ring nakikipag-ugnayan sa kanya, kailangan mong umalis sa pamilya Lindbergh, dahil hindi ko kayang tanggapin ang pagiging inutil na pinsan. Kabanata 1130. Biglang napuno ng tensyon ang silid. Ito ang unang pagkakataon na nagalit ng ganoon si Danrick kay Charlotte. Sa lahat ng panahon, pinapagsabihan lang niya ito kapag nagkakamali. Kahit noong nasa H-City sila, panandalian lang siyang bumabatikos. Sa katunayan, sa loob ng 2 taon, ngayon lang siya muling nagsalita ng ganito kahaba. Si Danrick ay kilala sa pagiging direkta at mabilis kumilos. Kung ibang tao pa iyon, matagal na niyang pinalayas. Si Charlotte lang ang nakayanan niyang tiisin ng ganito katagal. Ngunit ngayong nakita niyang nagdadalawang isip ito, labis siyang nainis. Kaya't nagpasya siyang bigyan ito ng huling babala. Ang tanging dahilan kung bakit pinayagan kitang dalhin ang mga bata rito sa tahanan ng mga Lindbergh ay dahil kay Tia Isabella, sabi ni Danrick. Kung hindi, sa totoo lang, sa pagiging inutil mo, matagal na kitang pinalis kahit pa kapatid pa kita. Pasensya na, mahina ang sagot ni Charlotte. Wala na siyang ibang masabi kundi iyon. Bibigyan kita ng 3 araw para pag-isipan ang sagot mo sa pamilya Laurent, mariing utos ni Danrick. Naiintindihan mo ba ako? Opo, sagot ni Charlotte sabay tango. Pagkatapos noon, ibinaban ni Danrick ang tingin at kumaway. Senyales na maaari na itong umalis. Sinamahan siya ni Sean palabas. Habang bumababa sila sa paikot na hagdan, mahina itong nagsalita. Miss Lindbergh, sa totoo lang, ginagawa lang ni Mr. Lindbergh ang lahat ng ito para sa ikabubuti mo. Mahina ang sagot ni Charlotte, halatang malungkot. Alam ko, sinubukan niyang hanapin ako. Hindi lang iyon, bulong ni Sean sabay lingon sa paligid. Gusto niyang ipakasal ka kay Sir Louis dahil may krisis ang Lindbergh Corporation. Natatakot siyang madamay ka. Ano? Nagulat si Charlotte. Anong nangyayari? Siya, itinaas ni Sean ang daliri sa labi bilang senyales ng katahimikan. Ano nga bang nangyari? Mahinang tanong ni Charlotte. May mga bagay na mas mabuting hindi mo na malaman, sagot ni Sean habang nakakunot ang noo. Matagal nang inilalayo ka ni Mr. Lindbergh sa mga usaping pampamilya at pangnegosyo dahil ayaw niyang madawit ka. Sa nakalipas na 2 taon, ipinadala ka niya sa mga negosyo sa ibang bansa at binuksan pa niya sa iyo ang merkado ng F-Nation. Kahit pa mabigo ang proyekto sa South Sea ng H-City, tuloy pa rin ang proyekto mo sa F-Nation. Kung magpapakasal ka kay Sir Louis, iyon na ang pinakamainam. Magkakaroon ka ng sariling tahanan, at hindi na siya mag-aalala. Pero kung ayaw mo pa rin, may nakahanda pa rin siyang ibang plano para sa'yo. Malamig at walang puso si Mr. Lindbergh sa lahat, maliban sa'yo. Itinuturing kanyang sariling kapatid. Kaya sana huwag mo siyang biguin. Napaluha si Charlotte sa narinig. Akala niya noon, malamig at hindi maramdamin si Danrick. Ang nararamdaman lang niya para dito ay takot at paggalang, pero hindi pagmamahal ng isang kapatid. Ngayon, nalaman niyang marami palang ginagawa si Danrick para sa kanya nang hindi niya alam. May isa pang bagay na dapat mong malaman, paalala ni Sean. Lubos na kinamumuhian ni Mr. Lindbergh si Zachary. Kapag nagkita silang muli, baka mapatay niya ito. Kaya huwag mong hayaang magpakita si Zachary sa Erihal, dahil masama ang maaaring kahihinatnan. Naiintindihan ko. Salamat sa paalala, tugon ni Charlotte. Tungkol naman sa mga problema ni Danrick. Kung ayaw niyang idamay ka, huwag mo nang pakialaman, madiing sabi ni Sean.
Wala ka rin namang magagawa roon. Mas mabuti nang unahin mo ang sarili mo. Sige, tugon ni Charlotte bago tuluyang umalis. Miss Lindbergh, tawag ni Sean ng seryoso. Huminto si Charlotte at lumingon. Alam mo bang noong araw na dinala ni Isabella si Mr. Lindbergh pabalik sa tahanan ng mga Lindbergh, malakas din ang snow noon. Katulad ng pagbalik mo rito kasama si Robbie.